Señor Santo Niño.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Panginoong Jesus, ang banal na sanggol. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Ocampo family, Ocampo Jr. and family, Apostol family, Gonzales family, Caicis family, at Pilias family, at para sa kaluluwa ni Raul Macalino, Jose Macalino, Leonardo Chantenco, Felicidad Chantenco, Florentino Chantenco, Adelaida Pangan, Jan Constantine Cordon, Lydia Monsalud, Rufo Jr. and Sr. Ganzan, Dolores Ganzan, Daprosa Ganzan, Jose Ganzan, Jenny Ganzan, Almeida Corpus, Axel Tombok, Cesar Badua, Andy Badua, Celsa, Felisa, at Marla Rostrata Fran. Dahil laganap ang debosyon sa Santo Niño sa ating bansa, pinahihintulutan ng Santo Papa ang mga Pilipino na ipagdiwang ang kapistahan ng Santo Niño tuwing 3 linggo ng Enero. Sa kapistahang ito, pinagninilalayan natin ang misteryo ng kapanganakan at pagiging sanggol ni Jesus sa panahon ng Pasko. Ipinaaalala sa atin ng Ebanghelyo na sa kabila ng pagiging bata, batid ni Jesus ang kahalagahan ng kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Tularan natin ang batang si Jesus at sundin natin ang kalooban ng Ama sa lahat ng pagkakataon. Ang ating pong banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Father John Arga ng St. Felix of the Child Jesus Diocesan Shrine. Magsitayo po ang lahat at awitin ang pamumuno ng amin. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng ating Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Upang maging marapat-dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos sa totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin namang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinagdaharian sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng sanggol, itatadak na makapangyarihang Panginoon ang isang malawak na paghaharing magbubunsod ng kapayapaan at katarungan magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian, binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipinagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saan nagmamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saan nagmamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umuwi ng pagumawit sa buhay alay, pagkat iyong ginawa niya'y kahangahangang tunay.
bago pa man tayo isinilang. Magalak tayo sa malaking karangalang ito, at sikapin nawa nating maging kalugod-lugod sa kabutihan at mga pagpapala ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula na mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesukristo at inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, sumunod ng kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon.
Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang piyesta natin ngayon ay mayamang-mayaman lalo sa ating bansa sapagkat naging makasaysayan ang pagkakaroon natin ng Santo Niño. Kumbaga, itong simula ng pagiging Kristiyano ng ating bansa. Hindi lalong mayaman sa ating kasaysayan, kundi ganun din sa ating simbahan mismo. Sapagkat pinapaalala ng kapistahang ito na tayo rin ay nagdaan ng pagiging bata, hindi ba? At sa palagay ko, kung hindi man lahat tayo, marami sa atin ay na-enjoy naman natin ang childhood days, hindi ba? Lalo na, magkaiba siguro talaga, wala pa namang internet noon, Masarap pang umakyat ng puno ng bayabas, sampalok, mangga. Hindi ko na akyat ang nyog. Wala kaming masyadong nyog sa malapit sa bahay namin. Yung umbrella tree, lagi akong nandyan sa umbrella tree kasi medyo malilim kumbaga. Magmimerienda ka doon, sampalok, bayabas, yan. O pag kulang pa, malapit lang kami sa dagat, nagsishell kami. Fresh lang kung anong mapano sa dagat, diba? Kasi maraming shell. Hindi naman masyadong kinakain yung shell sa amin noon, kasi nga masyadong marami. Yun. Tapos ma-extend pa yan ng gabi, hindi ba bilog ang buwan, walang buwan. Enjoy mo palagi kahit na anong oras sa gabi. Lalo pa yan ma-extend kapag, tawag dito, may pasayaw sa plaza. May lisensyang maggala-gala yung mga bata doon kasi nga may pasayaw nga. Yung nanay ko nanonood din, ako rin manonood. Madaling araw ka na. Kaya, ang dami kong gasgas, ang dami kong sugat. Pag dadapa ako, kakasugat ka. O kaya naman, pag wala akong sugat, puno naman ng buhangin ang ulo ko. Dadive ka sa buhangin. Wala nang ligo-ligo, siyempre. Dire-diretso nang matulog yun. Kinabukasan, sermon, siyempre. Tapos pag-gising mo sa umaga, excited ka pa rin, di ba, mag-gising sa umaga. Bakit ko ito kinikwento, Tapos na nga Pero masarap balikan. Nagbibigay sa atin ng maraming buhay, di ba? Nagpapalakas sa atin kahit papaano. Although, mayroong panghihinayang dahil hindi mo na nga may babalik. Siyempre, dati kulay tanso ang buhok ko Ngayon, pumuputi na, Kasi nga malapit kami sa dagat, talagang ang iba yung kulay ng buhok sa dagat. Lagi ako naliligo sa dagat. Bumabagyo, o wala, masarap maligo sa dagat. Again, sana maalala natin yung mga ganitong pagkakataon sapagkat ito ang binibigay sa atin, pinapaalala ng kapistahang ito, na dumaan tayo sa ganyan. Si Jesus din dumaan sa ganyan. Hindi naman bigla-bigla pinako na siya sa krus. Hindi naman. Di ba Naging bata rin siya. At sa palagay ko kaya siya nawala siguro malikot din. Hindi na. Wala namang nabanggit. Pero again, masayang balikan iyon. At sana patuloy na basbasan yun ng Diyos yung mga panahong ganoon. At patuloy na basbasan ng Diyos kung ano man ang tatahakin pa natin sa mga susunod na panahon. Hindi ba? Ang Santo Niño ang nagpapaalala sa atin na tinahak ng Diyos ang daan natin bilang tao. Ang maraming pagpapakumbaba ang ginawa ng Diyos doon. Na sana, yun ang matutunan natin habang nabubuhay tayo. Maging humble tayo palagi. Sapagkat yun, actually ang magliligtas sa atin. Kapakumbabaan. Ano ang magdalayo sa atin sa Diyos? Pag medyo lumalaki na ang ulo natin. Pag hindi na tayo nakatapak sa lupa, pag magmamayabang tayo sa harapan niya, pinahak niya ang daan natin, sana tahakin din natin ang daan ng Diyos. Hindi ba? Ano ang daan na yun? Pagpapakumbaba. Yun lang yun. Hindi ba? Pero syempre, hindi yun madali. Kapag halimbawa, nagtatrabaho ka na, syempre ikaw dapat ang masusunod. Siyempre, dapat tatanungin ka, pare ka pa naman, di ba? Iko-consult ka. O, lahat yan, mapupunta natin sa ulo. Magyayabang tayo at some point. Yan ang magdalayo sa atin
sa Diyos. Manatili sana tayong nakatapak sa kung nasaan tayo at lagi tayong yuyuko kumbaga at luluhod sa harapan ng Diyos. Lastly, ang kapistahan ito ay nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad sa ating mga anak, sa mga bata. Sana alagaan natin sila at proteksyonan. Sinasabi ko lang yung halos naglalaro lang ako ng bata. Pero ngayon, hindi na pwede yun, di ba? Pwede pa ba? Mapanganib na ang labas, no? Di ba? Hindi mo alam kung sino ang pwedeng dumampot sa anak mo, no? Noon pwede mong pabayaan lang. Ngayon, mapanganib, no? Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Kaya, tuloy, umusbong sa atin ang maraming takot. Masyado tayong protective naman sa ating anak. Binuhat mo na lahat ng bag niya. Lahat, kulang na lang, subuan mo siya ng mabuti. Noon hindi, di ba? Noon hindi. Hindi ko alam kung paano maging magulang masyado. Hindi naman ako, wala naman akong anak. Kayo siguro, sana pag-aralan niyo ng mabuti. Kung paano mag-enjoy pa rin yung bata, yung kanyang pagiging bata, di ba? Yung iba kasi kinukulong na lang sa bahay at ayaw nang palabasin, madaming germs. Diyos ko, anong nangyari sa akin? Nag-dive ako sa kanal, sa kung saan-saan. Enjoy naman, di ba? Hindi ko alam. Pero ngayon, di ba? Ang daming lamok, ang daming hindi pwedeng umakyat sa puno, baka, di ba? Hawa naman, magasgas ang kutis. Hindi ako inalagaan ng nanay ko siguro. Pinabayaan lang ako, hindi. Siguro, lumakas ang buto-buto ko dahil sa ganun. Iba-iba siguro. Pag-aralan ninyo, kayo naman ang nanay, kayo naman ang tatay, kayo naman ang lolo, kayo naman ang lola. Yung may enjoy nila at the same time, maproproteksyonan. Kasi may mga bali-balit. Alam niyo yung minsan nawawala yung bata. Totoo yun eh. Ang daming, isa sa mga malaking industriya sa buong mundo ay yung pagkawala ng mga tao. Bigla-bigla na lang nawawala. Kasi nga, maraming pwedeng gamitin sa tao. Habang malakas yan, magagamit mo siya. Pagkatapos ng kanyang internal organs, magagamit din. Diba? Alam niyo yung mga ganong mga news at nakakatakot yun. Pero sana, yun nga, pag-aralan ninyo, alagaan natin sila, proteksyonan, at the same time, sana ma-enjoy nila yung kanilang childhood. Nung iba, pumupunta na lang sa mall, hindi ba pwedeng sa kapitbahay lang muna? Yung medyo libre muna, no? Mahal kasi pag doon eh. Alam niyo naman, magtuturo yung mga yan. At pag nagturo yan, maka-high blood ka naman ngayon. Siguro, pag-aralan natin ng mabuti. Ang kapistahang ito ay papaalala sa atin ng mayamang kasaysayan ng ating bansa. Hindi lamang ng ating bansa, kundi ng ating simbahan sa Pilipinas. Pangalawa, pinapaalala nito na ang Diyos, tinahak niya ang daan natin. Sana buong pagpapakumbabang makabalik tayo sa kaharian ng Diyos. Pangatlo, alagaan natin ang ating mga anak. Sapagkat tayo naman ang malalakas. Tayo naman ang makapangyarihan kumbaga. So tayo ang magpoprotekta sa kanila at aalaga, mag-aaruga at magtuturo na sana ay bumuti sila sa mga panahon na sila naman ang maging malakas. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay ni Libing, nanawag sa kanluran ng mga ibabaw, ng may tatlong araw na buhay na magiging, umakyat sa langit, nalublog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rito at hukom sa mabubuhay ang matay ng tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumalangin tayo sa Ama, na nawa tayo'y maging karapat-dapat, tawaging minamahal niyang mga anak. Idalangin natin, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Magabayan nawa ng pamahalaan at ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng mga kabataan ng may pagmamahal, awat malasakit, patungo sa kanilang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Panginoon. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro, at mga nakatatanda ang mga kabataan ng mga mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Mapalalim panawa namin ang aming ugnayan kay Kristo nang lubusan namin mabatid ang kalooban ng Ama. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga pagpalang kamay ng Diyos, hilungin mo nawa ang mundo namin sinugatan ng COVID-19 upang manumbalik ang katiwasayan ng aming buhay. Manalangin tayo. Sama-sama nawang salubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid namin yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na umaasa sa iyo. Nawa ang iyong salita at ang iyong Eucharistia ay maging kandungan namin at gabay tungo sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon,
paghahain natin ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagtulog upang ganapin ang kanyang paghahain. At ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya't ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga ngayon nagsisawag ng papuri sa iyo. Nang wala mong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaak ng pag-ibig ko sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng kanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu may banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagit at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagit at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay tinialay namin sa iyo, tinabi na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, iparatulumin namin mabispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahilay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalilugan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, isa na sila kayong tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. Maipagdiunawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pangalan papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
pagpili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos. Ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, patulaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungan-tungan ko na ng palataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, mapapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mariang Ina, sa ninyong kay ganda. Mga talat bituin, pati hangin, nagsisama na rin kay Mariang awitin. Ang buong kalangitan, pati na rin kalikasan, ang masawitan ng unang Paskuhan. Ni Mariang Ina, sa ninyong kay ganda. Mga tupad baka sa nilay na kwadra, umungol tumamba, kasabay ng kanta. Pastores sa palto, sa tuktok ng mundo, kahit inatok sa kantahay lumahok. Ni Mariang Ina, sa ninyong kay ganda. Alleluia, 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 alleluia. Ni Mariang Ina, sa ninyong kay ganda. Alleluia, alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa ipili na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Sa mga susunod po na linggo, tayo po ay magpapatupad ng no vaccine, no entry policy. Para sa mga fully vaccinated individuals, ugaliing dalhin ang inyong vaccination card sa pagdalo ng banal na misa. Hindi po maaaring soft copy lamang o larawan mula sa inyong mga cellphone. Ang mga batang 7 gulang pababa ay hindi rin po pinapayagang dumalo ng pisikal sa banal na misa. Yun lamang po at maraming salamat. Magsitayo na po ang lahat. Magpasalamat tayo sa Diyos. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buwan, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buwan, pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Yung buhay tingin ang pagpapala ng Diyos.
Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos sa Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, umayon may taglay kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Santo Niño!